Ito na ang pinakabagong recap ng One Piece episode 1165 hanggang 1166. Kung napanood mo na ang unang version ng episode 1155, pwede mo nang i-skip diretso sa timestamp ng episode 1166 na nasa video para agad nating masundan ang pinakabagong mga pangyayari sa Elbaf. Simulan na natin. Sa wakas, mabubunyag na ang tunay na pagkakakilanlan ng mga Holy Knights. At ngayong araw, bibigyan nila si Loki ng isang alok na magdedesisyon kung magiging sunod Sun Yaren ba siya sa kanila o matitikman niya ang tunay na impyerno. Matapos ang napakahabang paghihintay, dumating na rin ang pinakaaabangang sandali para sa Straw Hat Pirates, ang makisalo sa isang napakalaking handaan sa Elbaf. Pero gaya ng nakasanayan sa mundo ng One Piece, hindi magtatagal ang kasiyahan dahil papalapit na ang isang napakalaking panganib. Ang mga Knights of God ay nasa galaw na, at malapit nang gawing bangungot ang lupain ng mga higanti. Habang naglilibot sina Chopper at Bonnie sa napakalaking aklatan ng Elbaf, hindi nila maitago ang paghanga sa laki ng mga librong nakapaligid sa kanila. Ngunit may isang problema, hindi nila mabasa ang laman ng mga ito dahil nakasulat ang lahat gamit ang sinaunang sulat na ginagamit din sa mga poneglyph. Napansin naman ni Bonnie ang isang dambuhalang kwago at agad na nagtanong kung buhay ba ito. Ipinaliwanag ni Sol na buhay nga ang nilalang na yon. Ang pangalan nito ay Biblo, ang tagapag-ingat ng aklatan. Ayon sa mga kwento, daan-daang taon na itong naninirahan doon. Hindi man nila alam ang tunay na pinagmula ng mahiwagang kwagong iyon. Isang bagay ang sigurado, anumang libro ang mapunta sa kanyang teritoryo ay kusang lumalaki. Napaisip si Lilith at sinabi niyang baka kumain si Biblo ng isang devil fruit na may kaugnayan sa paglaki. Kung totoo yon, perpektong kakayahan ngayon para sa bansang tinitirhan ng mga higanti. Si Chopper naman ay agad na nagtanong kung may mga librong pangmedisina sa lugar. Ipinaliwanag ni Robin na mayroon naman, pero karamihan sa koleksyon ay nakatuon sa kasaysayan at arkeolohiya. Ayon kay Sol, may ilang aklat na isinulat mismo sa Elbaf. Ang problema lang, kapag ang isang malaking libro ay napalaki pa lalo ni Biblo, hindi na ito bumabalik sa dating laki. Habang tahimik na nag-aaral ang grupo sa aklatan, kabaligtaran naman ang ginagawa nina Luffy at Usopp sa paaralan ng mga higanti. Naglalaro sila sa napakalaking duyan kasama ang mga batang higanti, ngunit sobrang taas ng pag-indayog ni Luffy kaya halos maabot na nila ang mga ulap. Halos atakihin naman si Usopp sa takot habang nakakapit ng mahigpit. Lalo pa siyang kinabahan nang muntik ng madulas ang kanyang kamay at halos lumipad siya palabas ng duyan. Pagkatapos ng kaguluhang yon, dumating si Nami at pinagalitan silang dalawa. Pinakita niya ang mga batang higanti na nanginginig na sa takot dahil sa ginawa ni Luffy. Nagpunta pa sila kay Gerd para umiyak gamit ang mga mahiwagang lobo nito. Naiinis si Luffy dahil para sa kanya, hindi dapat umiiyak ang mga mandirigma. Ipinaliwanag naman ni Sanji na iba na ang pagpapalaki sa mga bata ng Elbaf ngayon. Hindi na puro digmaan at pakikipaglaban ang itinuturo sa kanila. Mas gusto nilang lumaki ang mga ito na mababait at may mabuting puso. Ngunit nang makita niyang may batang sobrang lapit kay Gerd at tila nagpapapansin dito. Sa kabilang banda, naglalakad si Colon sa kagubatan habang desperadong hinahanap si Luffy. Ngunit imbes na ang kapitan ng Straw Hats ang makita niya, si Frankie muna ang kanyang nakasalubong. Sa paaralan naman, abala ang ibang bata sa paglalaro at paglangoy. Si Zoro ay nawalan na ng interes nang malaman niyang hindi pala ito isang paaralan para sa pagsasanay ng mga mandirigma kaya agad siyang humiga para matulog. Biglang dumating si Colon at sumigaw ng malakas na sa wakas ay nakita na niya ang Straw Hat. Hindi siya tulad ng ibang bata. Sa halip na matakot, agad niyang inatake si Luffy gamit ang kahoy na espada. Nagulat si Luffy at napaisip kung hindi ba puro duwag ang mga bata sa islang ito. Sa isang iglap, nabali niya ang espada ni Colon nang walang kahirap-hirap. Hindi pa roon natapos ang palabas. Ginamit pa ni Luffy ang Gear Third at nagpakawala ng isang napakalaking elephant gun sa lupa. Hindi man niya direktang tinamaan si Colon, sapat na ang lakas ng impact para matamba ang bata. Ngunit sa halip na matakot, lalo pa itong natuwa. Humanga si Colon at sinabi niyang ngayon lang niya tunay na nakita ang lakas ng isang Emperor of the Sea. Ang ibang mga bata naman ay natatakot din kay Colon dahil palagi itong naghahanap ng laban at ayaw pumasok sa paaralan. Tinawag nila itong magaspang at pasaway.
Ngunit agad silang pinatahimik ni Colon at sinabing mas kinamumuhian niya ang mga duwag. Dumating si Ripley at pinagsabihan ang kanyang anak. Ngunit imbes na pagalitan ito ng todo, sinabi pa niyang hindi naman ganoon kasama ang ginawang pag-atake. Napangiti si Colon at agad na inalok ang kanyang ina ng paborito nitong lingonberries. Lalong nagulat ang grupo nang malaman nilang si Ripley ang ina ni Colon. Napansin ni Usopp na ibang-iba ang pagpapalaki niya sa kanyang anak kumpara sa ibang mga bata sa paaralan. Muling pinagalitan ni Nami si Luffy ngunit ipinagtanggol naman siya ng iba dahil wala naman talaga siyang ginawa. Maging si Zoro ay humanga kay Colon dahil nagkaroon nito ng lakas ng loob na haminin si Luffy gamit lamang ang isang kahoy na espada. Ikinwento ni Colon na tao rin ang kanyang ama. Dahil dito, lahat ay namangha. Hindi nila maisip kung paano nagkaroon ng relasyon ng isang ordinaryong tao at isang napakalaking higanti tulad ni Ripley. Ayon kay Colon, napakalakas ng kanyang ama at hindi ito magpapatalo kahit sa mga mandirigma ng Elbaf. Ipinaliwanag naman ni Ripley na mas bata ang kanyang asawa kaysa sa kanya. Dahil mabilis tumatanda ang tao kumpara sa mga higanti, ayaw nitong magpakasal dahil siya lamang ang tumatanda habang nananatiling bata ang hitsura ni Ripley. Nang marinig yon ni Sanji, halos sumabog siya sa galit. Hindi niya maintindihan kung paano may lalaking tatanggi sa isang napakagandang higanti tulad ni Ripley. Maya-maya ay umungol ang tiyan ni Luffy. Simula nang makarating sila sa Elbaf ay hindi pa sila nakakakain ng maayos dahil ipinagpaliban ang handaan. Nang marinig niya na magsisimula na ang piging sanayon, halos mabaliw siya sa tuwa. Pagdating nila sa aklatan upang sunduin sina Robin at Chopper, muli silang namangha sa laki ng mga libro. Isang maling bagsak lang ng mga iyon at siguradong pipisin sila sa lakas ng impact. Inaya ni Nami si Robin ngunit tumanggi muna ito dahil gusto pa niyang makipag-usap kay Sol. Ipinaliwanag ni Sol na ang mga handaan sa Elbaf ay umaabot ng 3 araw at 3 gabi kaya marami pa silang oras. Si Frankie naman ay may natuklasang mas nakakagulat. Napagtanto niyang ang buong Elbaf ay bahagi ng napakalaking treasure tree Adam, ang maalamat na kahoy na ginamit niya sa paggawa ng Thousand Sunny. Ipinaliwanag ni Sol na may iba pang Adam tree sa mundo ngunit ang nasa Elbaf ang pinakamatanda at nananatiling buhay sa loob ng libu-libong taon. Pinahinto sila ni Gerd dahil may gusto siyang gawin. Isinuot niya sa buong grupo ang tradisyonal na kasuotan ng Elbaf. Para siyang batang tuwang-tuwa habang pinagmamasdan ang mga tao na nakadamit parang tunay na mga mandirigmang higanti. Sa wakas ay nagtungo na sila sa malaking piging. Habang sakay ng lumilipad na bangka ni Gerd, hindi na mapakali si Luffy sa gutom. Si Usopp naman ay bahagyang nagkaroon ng kumpiyansa dahil nakaupo na siya sa gilid ng bangka nang hindi natatakot kahit napakataas nila mula sa lupa. Pagdating nila sa nayon, sinalubong sila ng isang napakalaking pagdiriwang. Umulan ng alak sa paligid habang ang mga higanti ay nagdiriwang ng buong puso. Si Brook ay halos malunod sa dami ng inumin, habang sina Jinbei at Zoro ay humanga sa kalidad ng alak ng Elbaf. Si Sanji naman ay labis na natuwa sa lasa ng pagkain at agad na pinuri ang chef na naghanda nito. Mas lalo pa siyang natuwa nang yayain siya ng 2 magagandang higanti para uminom kasama nila. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, nakilala nila si Stan Senador, ang higanteng minsan nilang iniligtas sa Sabaody Archipelago mula sa slave auction. Dahil sa sobrang haba ng balbas nito, hindi agad siya nakilala nina Luffy at Usopp. Nagpasalamat siya sa kanila at sinabi niyang hindi niya kailanman nakalimutan ang kabutihang ginawa nila noon. Biglang nagsimulang manginig ang buong lugar. Dumating na si Jarol. Sa sobrang laki niya, para siyang isang bundok na naglalakad. Ang ibang higanti ay mistulang ordinaryong tao lamang kapag nakatayo sa tabi niya. Siya ang pinakamatandang higanti sa mundo at isa sa mga pinakadakilang bayani ng Elbaf. Nagulat si Luffy nang makita niyang may malaking espada na nakabaon pa rin sa ulo ni Jarol. Ngunit tumawa lamang ang matandang higanti at sinabing iniligtas siya ng kanyang helmet. Kahit nakitang-kitang tumagos ang espada sa kanyang ulo, para bang wala lang yun sa kanya. Ngunit habang nagkakasiyahan ang lahat sa piging, may mas madilim na pangyayaring nagaganap sa kabilang bahagi ng Elbaf. Sa kastilyo, dumating sina Gonko at ang iba pang miyembro ng God's Knights. Tinanong nila ang mga bantay tungkol sa kinaroroonan ni Loki. Tumanggi ang mga higanti na magsalita dahil alam nilang malaking panganib ang dulot ng pagpapalaya sa prinsipe. Dahil dito, nagpasya si Gonko na gumamit ng dahas.
Biglang nakaramdam ng matinding sakit ang isang higanti. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang lahat ng kanyang buto. Napasigaw siya sa matinding paghihirap bago bumagsak sa lupa at mawala ng malay. Malamig na sinabi ni Gangko na hindi siya nagtatanong. Nag-uutos siya, at kung hindi magsasalita ang susunod na higanti, siya naman ang makakaranas ng impyernong iyon. Sa susunod na kabanata, tuluyan ng malalaman ng God's Knights ang lokasyon ni Loki. Magkakaharap sila at mabubunyag ang isang napakahalagang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Kasabay nito, magsisimula na rin ang tunay na kaguluhan sa Elbaf, isang digmaang maaaring magpabago sa kapalaran ng buong mundo. Samantala, sa gitna ng engranding handaan, masayang tumatakbo si Colon hanggang sa bigla siyang sumubsob sa lupa. Habang ang dalawang bantay ng kastilyo naman ay nakatulog sa sobrang pagod matapos puwersahang pilitin ng Holy Knights na ilabas ang lahat ng impormasyong alam nila. Nang makuha ang gusto nila, agad na umalis ang mga ito. Habang nangyayari yon, walang tigil naman si Luffy sa pagkain ng karne ng dinosaur. Sabi niya, isa raw yon sa pinakamasarap na natikman niya. Ipinagmamalaki naman ni Ruden na handa silang harapin kahit ang demonyo para sa mga piratang nagligtas sa kanilang buhay. Sa kabilang banda, halos malaglag ang panga ng mga higanti nang marinig nila ang kwento ni Usopp tungkol sa maalamat na higanteng si Ors na nakalaban nila noon sa Thriller Bark. Buong yabang niyang sinabi na siya mismo ang nagbigay ng huling suntok kay Ors. Dahil doon, sabay-sabay na nagdiwang ang mga higanti at sumigaw na isa nga siyang tunay na bayani, gaya ng ikinwento ni Hodge Ruden sa kanila. Habang nagkakasiyahan ang lahat, may isang magandang dalaga na humanga sa asul na balat ni Jinbei at sinabing napakaganda raw nito. Mukhang may espesyal na interes ang dalaga sa fishman. Ngunit agad namang sumingit si Brook at sinabing mas gusto niyang makita ang mga sirena mula sa Fishman Island dahil siguradong napakaganda ng mga yon. Napangiti si Sanji at sinabi na hindi na dapat itanong pa yon dahil ang mga sirena raw ay kayang pabagsakin ang puso ng kahit sinong nilalang sa mundo. Pero dagdag niya, hindi rin matatawaran ang kagandahan ng mga prinsesang higanti ng Elbaf. Sa sobrang saya niya, pakiramdam niya ay wala na siyang pagsisisihan kahit mamatay siya sa sandaling yun. Samantalang si Nami ay hindi naman lang nagulat sa sobrang pagkahumaling ni Sanji sa mga babae. Hindi pa man natatapos ang kasiyahan ay lumapit na naman si Road kay Nami. Ngunit sa pagkakataong ito, humingi siya ng tawad para sa mga nangyari noon. Pinilit kasi siya ni Gerd na mag-sorry. Nakakatawa pa rito, masaya pa ang Loko dahil nabugbog siya ng isang magandang babae. Sinabi ni Zoro na wala naman siyang problema dahil walang namatay. Pero malinaw niyang sinabi na kung hindi sila pinigilan ni Usopp noon, malamang ay hiniwa-hiwa na niya si Road sa napakaraming piraso. Pagkatapos ay ngumiti siya ng nakakatakot at sinabing sa susunod na pagkakataon, siguradong gugulong na ang ulo nito. Nang inag agad si Road sa takot habang pinagtatawanan siya ng ibang higanti. Nagtataka sila kung hindi ba niya alam kung gaano kalakas ang Straw Hat Pirates para isipin niyang kaya niya silang kalabanin. Si Gerd naman ay tuwang-tuwa pa sa ideya na mapugutan ng ulo si Road. At gaya ng dati, mas lalo pang natuwa ang kakaibang lalaking iyon. Maya-maya, nagsimula siyang magsalita tungkol sa pangarap ng maraming taga-Elbaf na maging Sun God at sakupin ang buong mundo. Ngunit agad siyang pinagsabihan ng isang matandang higanti at sinabing tigilan niya ang pagsasalita ng kalokohan. Ayon dito, ang Sun God ay hindi nilalayong mamuno sa mundo. May mga nagsasabing siya ang Diyos ng kalayaan. May iba naman na naniniwalang siya ang Diyos ng pagkawasak. Habang pinag-uusapan nila yon, ang mismong taong may kapangyarihan ni Nika ay walang kaalam-alam at abala lamang sa panunood ng away ng mga duwende. Nagtaka si Luffy kung ano ba talaga ang pinag-uusapan nila. Ipinaliwanag ni Jarol na mayroon silang sinaunang aklat na tinatawag na Harley na naglalaman ng kasaysayan ng Sun God. Ngunit dahil napakaluma na ng wikang ginamit dito, marami ang magkakaibang interpretasyon sa kahulugan nito. Ayon sa aklat, 2 beses nang nawasak ang mundo noon at sa bawat pagkakataon ay may kaugnayan si Nika. Dahil dito, walang nakatitiyak kung siya ba ay tagapagligtas o tagapagwasak. At iyon din ang dahilan kung bakit labis siyang kinatatakutan ng world government. Naalala ni Luffy na binanggit din ni Bonnie ang pangalang Nika. Sinabi ng mga higanti na lumilitaw raw si Nika na may puting buhok, puting kasuutan, at tila napapalibutan ng mga ulap habang walang tigil na tumatawa.
Napakamot na lamang si Luffy at sinabing marahil yun ang dahilan kung bakit lagi siyang ikinukumpara sa Diyos na yun. Ngunit agad din siyang tumawa at sinabing wala naman silang pagkakapareho. Nagtanong si Luffy kung mabuting tao ba si Loki. Ngunit pagkabanggit pa lamang ng pangalan nito ay agad na natahimik ang paligid. Sabay-sabay nilang sinabi na si Loki ay mismong demonyo ng Elbaf. Siya ang isinumpang prinsipe na pumatay sa sarili niyang ama na si Haring Herald. Ayon sa mga kwento, bata pa lamang siya ay pinatay na niya ang maswerteng kabayo ng maharlikang pamilya. Sa parehong taon ding yun ay nilamon ni Big Mom ang maalamat na pinunong si Jorul. Para pang lalo siyang maging malas, namatay rin ang kanyang ina 1 taon matapos siyang ipanganak. Dahil dito, marami ang naniniwalang may dala siyang sumpa. Sinasabi rin na lahat ng lumalapit sa kanya ay nauuwi sa kapahamakan. Nagawa niyang paamuin ang mababangis na halimaw ng underworld at gawing kanyang mga tagasunod. Sa edad na 10 pa lamang, pinakawalan niya ang mga ito upang maghasik ng kaguluhan sa buong Elbaf. Nagsunog siya ng mga gusali at nagdulot ng matinding pinsala saan man siya magpunta. Ngunit ang pinakamabigat niyang kasalanan ay ang pagpatay kay Haring Herald, ang pinakadakilang hari sa kasaysayan ng Elbaf na nagsikap na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at higanti. Naroon si Jorul nang mangyari ang insidente. Nang subukan niyang pigilan si Loki, nasaksak siya sa ulo. Ngunit dahil sa pambihirang tibay ng higanti, nabuhay pa rin siya kahit nakabaon ng espada sa kanyang ulo. Ikinwento rin nila na ilang taon na ang nakalipas ay si Shanks mismo ang nakahuli kay Loki matapos itong magdulot ng kaguluhan sa dagat. Pagkarinig pa lamang ng pangalan ni Shanks, agad na napatayo si Luffy. Sinabi ng mga higanti na nasa Elbaf lamang si Shanks ilang araw na ang nakalipas at siya rin ang nagpatamba kay Kid sa isang iglap. Napangiti si Luffy at biglang tumayo. Nagtaka si Goldberg kung saan siya pupunta. Sa pinakakahina-hinalang paraan, sinabi ni Luffy na kukuha lang siya ng mas maraming karne. Ngunit kahit may napakalaking steak na nasa harapan niya, agad siyang tumakbo palayo. Hindi naman naloko si Zoro at agad niyang naisip na may binabalak na naman ang kanyang kapitan. Palihim na gumala si Luffy sa paligid habang sinisigurong walang nakakakita sa kanya. Halos mapatalon siya nang biglang sumulpot si Zoro sa tabi niya at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Samantala, sa underworld, tuluyan ang nakarating ang Holy Knights kay Loki. Ngumiti ng malaki ang prinsipe at tinanong kung tama ba ang narinig niya. Gusto raw siyang sumali ng Holy Knights. Ipinaliwanag naman ni Luffy kay Zoro ang kanyang plano. Nangako kasi si Loki na sasabihin niya kung nasaan si Shanks kung palalayain nila siya. Kahit narinig na nila ang lahat ng masasamang kwento tungkol sa prinsipe, gusto pa rin siyang tulungan ni Luffy. Pinanto ni Zoro na isa itong mamamatay taong pumatay pa ng hari at kinasusuklaman ng buong Elbaf. Ngunit sinabi ni Luffy na wala siyang pakialam dahil gusto niyang makita muli si Shanks. At yun mismo ang dahilan kung bakit madali siyang malinlang. Napabuntong hininga si Zoro. Alam niyang hindi niya mapipigilan si Luffy kaya nagpasya na lamang siyang samahan nito. Ngunit may isang malaking problema. Wala silang ideya kung nasaan ang susi ng kadena ni Loki. Sakto namang dumating si Nami at tinanong kung ano na naman ang kalokohang pinaplano nila. Gamit ang kanyang alindog at impluwensya kay Road, napilit niya itong tulungan silang hanapin ang susi nang hindi nalalaman ng iba. Gusto muna ni Zoro na tiyaking nagsasabi nga ng totoo si Loki bago nila ito palayain. Ayon naman kay Nami, opisyal ng sunod Sun Yearn sa kanya si Road at gagawin nito ang anumang ipag-utos niya. Hindi na yun nakapagtataka matapos siyang tamaan ng kidlat ni Zeus at tuluyang mabaliw sa paghanga kay Nami. Sinubukan pa ni Road na makipagkaibigan kay Nami dahil pareho raw silang navigator. Ngunit malamig siyang binalaan ni Nami na huwag nang lalapit pa kung ayaw nitong mawala ng kakayahang magkaanak. At syempre, hindi lamang si Loki ang pakay niya. Umaasa rin siyang may mahahanap na nakatagong kayamanan sa loob ng kastilyo. Alam na alam ni Zoro na iyon ang tunay niyang motibo mula pa sa simula. Sa underworld naman, halos hindi makahinga sa kakatawa si Loki nang marinig ang alok ng Holy Knights. Para sa kanya, isang malaking biro ang ideya na sasali siya sa kanila. Buong yabang niyang sinabi na hinding-hindi siya magiging tuta ng world government. Tinanong pa niya kung talagang inisip ng mga ito na sasayangin niya ang kanyang buhay para maging katulad nila. Ngunit dahil sa mapang insultong pananalita ng prinsipe, tuluyan ang naubos ang pasensya niya.
Sinabi niyang wala namang mawawala kung buburahin nila si Loki sa kasaysayan. At doon, sa wakas, ipinakita niya ang kanyang mukha. Kasabay nito, pinigilan siya ni Shamrock at sinabing huwag maging padalos-dalos. Biglang sumugod ang higanteng lobo ni Loki. Tumawa lamang ang prinsipe at inutusan itong lamunin ang dalawang Holy Knights. Ngunit malinaw na hindi ordinaryong kalaban ang mga ito. Sa isang iglap, ginamit ni Gungko ang kanyang kapangyarihan at sinakal ang lobo gamit ang mahiwagang laso. Tinanong naman ni Shamrock si Loki kung magbabago ba ang isip nito kung ililigtas nila ang kanyang alagang lobo. Ngunit malamig ang naging sagot ni Loki. Sinabi niyang kung ganoon ang laro nila, handa siyang tanggapin ang pagkamatay ng kanyang kasama. Inutusan pa niya ang lobo na mamatay bilang isang tunay na mandirigma. At nang makita ang ekspresyon sa kanyang mukha, malinaw na wala siyang kahit katiting na awa. Kahit ang nilalang na handang ibuwis ang buhay para sa kanya ay kaya niyang isakripisyo ng walang pag-aalinlangan. Habang nakatingin siya sa mga Holy Knights, ipinangako niyang gagamitin niya ang lahat ng galit na iyon upang balang araw ay wasakin ang buong mundo. At dito nagtatapos ang pinakabagong One Piece recap. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na episode. At kung gusto mong makasabay sa latest na nangyayari sa One Piece, marami pang recap sa playlist na pwede mong i-binge watch pagkatapos nito. Pindutin mo na ang susunod na video sa screen at magkita tayo sa susunod na adventure. Tara, tuloy natin ang paglalayag.